kahit may nalalabag ka na gusto ng Diyos. Natandaan po natin, nung tayo po hindi pa po Kristiyano, meron tayong konsyensya. Okay? Tingnan niyo po yung katabi. May konsyensya po yan. Amen? 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 Ang problema lang po mga kapatid, ang konsyensya ay namamanhid. Kapag ka po tayo ay may nagagawang mali, ang konsyensya natin ay sinasabihan tayo. Pinaalalahanan tayo. Kaya lang, minsan pag nilalabag mo yung konsyensya mo ay, kumbaga sa boses, humihina ang kanyang tinig. Kumbaga sa pakiramdam, namamanhid siya. Kaya po nangyayari minsan ay magtataka ka na kapag ka pinagbigyan mo yung pangangailangan mo, yung nakikita mong kailangan ng katawan mo, o ng damdamin mo, o ng isipan mo, o ng mata mo, o ng pisikal na pangangailangan mo, kapag pinagbigyan mo siya, kahit nung una ay alarmang-alarma ka, pero pag inuulit mo yon, andyan pa ba tayo? Nawawala na yung pakiramdam mo. Kumbaga nga po sa magnanakaw, dati nagnanakaw ka lang konti lang, dahil kauulit mo, yung 1,000,000 naging 10,000,000, 10,000,000 naging 100,000,000, at yung 100,000,000 naging bilyon. Ganun po yung nangyayari. At kapag ikaw ay naging Kristiyano, magsabi nga po ng amen yung mga Christians dyan. Amen. At kapag ka tayo ay naging Kristiyano, ang Holy Spirit po ay tumatahan sa atin. Ang una niyang ginagawa, tayo binoborn again niya. At pagkatapos po ay, sabi po sa Bible, nananahan siya sa atin. Sa John 14, 16, and 17. Ang problema lang mga kapatid, kapag ka po sa umpisa, sinusunod mo siya, ang Holy Spirit ay talagang tinutulungan kang sabihin sa iyong, ang tawag po natin doon ay conviction. Convict ka. Hindi tama yung naisip mo. Hindi tama yung naramdaman mo. Hindi tama yung hinangad mo. Huwag mong ituloy yan. So sinisigaw ni Satan sa kabila mong tenga, di, kailangan mo yan, kaya dapat tugunan mo yan. Sumisigaw yung spirito sa ating kabilang tenga at sinasabi, hindi lahat ng pangailangan ay dapat tinutugunan kasi may sinasabi si Lord na tamang paraan para matugunan yan. So dapat kahit tinutugunan mo yung pangailangan mo, hindi dapat may nalalabag ka na nais ng Diyos. Andyan pa ho ba tayo? Andyan pa ho ba tayo? So pag hindi po natin pinakinggan yung Holy Spirit, nagigrieve siya. Kaya minsan magtataka ka na, andyan pa ba tayo? Minsan meron tayong kilalang Kristiyano, no? Yung iba po, nakilala natin na artista, yung iba nakita natin na politiko, nagugulat tayo na minsan, bakit nagagawa niya yon? Andyan pa ba tayo? Andyan pa ba tayo? At yung kapitbahay mo na Kristiyano, magtataka ka, bakit niya nagagawa yon? Bakit siya nagsusugal? Bakit siya nagiinom? Bakit siya nangungutang tas hindi siya nagbabayad? Bakit niya nagagawa yun? At wala siyang nararamdaman. At tila parang masaya pa siya. Kasi nga po, kapag ang Holy Spirit na tumahan sa iyo ay hindi mo sinusunod, napipigati siya at yung kanyang presensya ay, sabi nga po ni Lord kay David, sabi ni David kay Lord, huwag mong tanggalin ang iyong espiritu sa akin. So minsan ang Holy Spirit talagang pigating-pagati na kasi hindi mo siya pinapakinggan. Kaya po, ito po yung isang bagay na dapat tandaan po natin na ang unang-unang paraan ni Satan sa atin, i-highlight niya yung pangangailangan mo. At sasabihin niya sa iyo na tugunan mo yon. Pero bago mo tugunan, nandiyan pa ba tayo? Tignan natin, meron ba tayong nasusunod o nalalabag?
Kasi yan sabi ni Jesus, di ba ano sagot ni Jesus? Matthew 4:4. Andiyan pa ba tayo? Ano sabi ng Matthew 4:4? Man does not live by bread alone. Okay, ano ibig sabihin nun? Ang tao hindi lang nabubuhay sa kanyang pangangailangan. Andiyan pa ba tayo? Hindi lang tayo nabubuhay sa ating pangangailangan. Dapat tayo mabuhay din, na sumusunod doon sa kalooban ng Diyos. So, hindi lahat ng pangangailangan mo dapat mong tugunan kasi dapat mo muna i-consider yung kalooban ng Diyos. Pero itutulak ka ni Satan, pagbigyan mo yung sarili mo, pagbigyan mo yung pangangailangan mo. At ganun po yung nangyayari. Napaprioritize natin yung ating needs, emotional man, physical man, sexual man, o ano man yan, na pagbibigyan natin, hindi natin napapansin, nalalabag natin yung nais ng Lord. Kaya sabi ni Jesus, ang tao hindi lang nabubuhay sa pangangailangan, kundi sa bawat salitang namumutawi sa labi ng Diyos. Ang gusto din ni Satan na gawin po ng ating Panginoon, base doon sa natin, ay gawin niyang tinapay yung bato. Alam po ninyo mga kapatid na kapag ginawa po ni Jesus na tinapay yung bato, ay malalabag po niya yung kalooban ng Diyos. Paglabag po sa kalooban ng Diyos, yung sundin natin yung inuutos at ipinagagawa ni Satanas sa atin. Amen? Ano sabi niya? Hindi lamang sa tinapay na bubuhay ang tao, kundi sa bawat salita na namumutawi sa bibig ng Diyos. So dapat mga kapatid, yung ating gagawin, hindi po inutos ni Satan sa atin. Dapat inutos ng Lord. Amen? Amen? Kasi pag inutos po ni Satan, kahit po yung pong inutos niya ay tila makakabuti sa atin, dahil gaganda ang ating pakiramdam, mabubusog ang ating katawan, talagang tayo po ay mahahay. Pero pag si Satan ang sinunod mo, paglabag sa Diyos yun. Amen? Amen? So, ito po yung dapat po na makita ng bawat isa sa atin. Alam mo ba, gusto ni Satanas na isipin mong concern siya sa iyo. Kasi bakit? Gutom ang Panginoon. Tapos sabi niya, gawin mo bato yan gawin mo tinapay yan para makakain ka. Parang sinasabi ni Satan na concern siya sa atin. Pero siyempre, dapat nating tandaan, pag sinunod po natin siya, malalabag po natin yung nais ng Lord sa atin. Kasi siya may utos eh. At tandaan po natin, ang gusto din ni Satan, na isipin mong hindi concern ang Diyos sa needs mo. Nandiyan pa ba tayo? Minsan ang tingin po natin, mga kapatid, di ba, halimbawa sa magulang, bakit yung nanay ko, ayaw akong, halimbawa, pa siya, high school pa lang siya. Sabi bakit yung nanay ko ayaw akong magkaroon ng boyfriend, magkaroon ng girlfriend? Masyado niya akong, tawag doon? Dinidiktahan. So kaya si Satan ang gagawin niya, naalala niyo si Eva? Sabi niya, hindi totoo na kapag kinain mo yan, mamamatay ka. Andyan pa ba tayo? Hello? Kaya po ang problema ngayon eh. Di ba? Mga kabataan, ito yung edad niya, nagbo-boyfriend, nag-girlfriend na siya. Kaya sabi niya, killjoy naman tong nanay ko. Kaya ang gagawin nila, tatago nila. O kaya, kung ipakita man nila, nanay parang diniktahan na nila. Hindi nila alam, nandiyan pa ba tayo? Hindi natin alam na kapag ka po hindi pinahintulutan ng Lord, pakisabi sa iyong katabi, iniingatan ka ng Lord. Amen? Amen? Kaya lang, ano pong sabi ni Satan kay Eva? Hindi, pag kinain mo yan, actually magiging marunong ka nga.
So, deny birth niya. Kaya parang lumalabas na ang Diyos hindi concerned, si Satan ang mas concerned. Kaya mapansin nyo, tinikman nga ni Eva at ni Adan. Ano nangyari? Sasabihin natin, hindi naman sila namatay, Lord Pastor Mga kapatid, ano ho ba yung unang namatay? Hello? Di ba? Ang sabi, nung kinain nila, pinaalis sila sa halamanan ng Eden. So, ang unang namatay, yung relasyon nila sa Diyos. So, tandaan nyo mga kapatid, ang kasalanan, pag ginawa mo, ang unang naapektuhan, yung relasyon mo sa Diyos. Bakit kaya hindi ko na maramdaman ang presensya ng Diyos? Bakit kaya nagpe-pray ako parang walang sagot? Kasi nga po, naapektuhan ng una ang relasyon natin sa Lord. At dumating din po yung kamatayan. Ano po ang sabi ng Romans 5:12? Simula noon, ang kamatayan ay dumating na sa lahat ng tao. Dahil ang lahat ng tao ay nagkasala. So yun po yung nangyari mga kapatid. At kaya po, dapat nating tandaan na pag sinunod po natin si Satan, mga kapatid, may consequence po. Napapalayo tayo sa Diyos at tayo po ay napapahamak. Kaya po mas mabuti ang Diyos ang ating susundin. Amen? 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 Mga kapatid, sa Panginoong Hesus, nung oras na yon, mapapansin niyo po na konting oras na lang, makakakain din naman siya. Amen? So kaya po, ibig sabihin mga kapatid, minsan may mga pagkakataong konting bagay na lang, konting oras na lang, hindi pa tayo makapagtiis. Hindi pa tayo makapag-intay. Hello? Pero si Lord po, mga kapatid, konti na lang naman, nag-intay na siya. Kasi bakit? Sabi po ng John 8:44, ang diablo ay ang inyong ama at ang kagustuhan niya ang ibig ninyong gawin. Noon pa man ay mamamatay tao na siya, hindi siya pumapanig sa katotohanan kailanman sapagkat walang puwang sa kanya ang katotohanan. Likas sa kanya ang magsinungaling sapagkat siya ay talagang sinungaling at siya ang ama ng kasinungalingan. Amen? 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 So, tandaan nyo mga kapatid, kapag siyang sinunod mo, nalalabag mo ang kalooban ng Diyos. Kapag siyang sinunod mo, nagkakasala ka at may consequence po ang kasalanan. Amen? 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 At pag siya ang sinunod mo, kapatid, hindi totoo yung sinasabi niya. Sinungaling kasi siya. Hello? 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 Dinadaya niya lang yung isip mo, dinadaya niya yung damdamin mo, dinadaya ka lang niya. Akala mo nakakabuti sa'yo, pero ang totoo, napapahamak ka. Ang sugal po, alala ko yung kapitbahay po namin. Nagkautang po siya ng malaki at yung kanyang bahay, yung bahay nila, nabenta po. Nabenta. At naalala ko din yung kwento ni Mirna na nangyari doon sa kapatid niya. Meron po silang kamag-anak na kasi matindi po yung online na gambling Hindi halata. Pero, ayan. So, ano po yan? Yung pag-inom po ng alak, akala natin din meron po epekto yan sa atin. Amen? 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 Hello? Pag nanakaw, lahat po ng mga masama na ginagawa. Mga kapatid, yung iba medyo mabilis ang consequence, yung iba naman medyo mabagal, pero tandaan po natin, may hindi magandang epekto yan sa atin.
Hello? 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 Kaya tandaan natin, sinungaling si Satan. Huwag tayong maniwala sa kanya. Niloloko ka lang niya, dinadaya ka lang niya. Kaya pag meron siyang binulong sa iyo, wag po. Kung hanggang may lupa, lumayo ka sa kanya, tumakbo ka, palayo sa kanya. Wag na wag mong gagawin yung pinagagawa niya sa iyo. Kasi talo ka. Talo ka. Hindi ka mananalo. Pangalawa, sabi po ng Mateo 4:6, so yun ang unang pakana ni Satan. Ha? Ang unang pakana ni Satan ay pinaniniwala niya tayo na ano po? Na importante yung ating pangangailangan kaya dapat natin yung tugunan. Now, ang paalala ng Panginoon, kahit gaano kaimportante yung nararamdaman mo, nakikita mo na pangangailangan mo, hindi mo yun agad-agad dapat na tinutugunan dahil baka may nalalabag ka na nais ng Lord. Pangalawa, sabi po ng Mateo 4:6, sinabi nito sa kanya, kung ikaw ang anak ng Diyos, magpatihulog ka, sapagkat nasusulat sa kanyang mga anghel, ikay itatagubilin at sa kanilang mga kamay, ikay aalalayan ng sa mga bato paamoy hindi masasaktan. Okay. Mga kapatid, dito po natin makikita na si Satan nagbabasa ng scripture. Hello? Hello? Kasi na-quote niya to eh. Na-quote niya to. So kaya po mga kapatid, minsan daig pa tayo ni Satan. Si Satan nga nagbabasa, tayo hindi eh. Ang problema lang, ginagamit niya yung Bible sa maling motibo. Amen? Amen? Pero importante na mga Kristiyano nagbabasa ng Bible. Kasi si Jesus, alam niya na yung sinabi ni Satan ay mali ang context. Kaya ano sabi niya? Naalala niyo yung sagot dito ni Lord? Huwag mong tuksuhin ang Panginoong mong Diyos. Tandaan po natin mga kapatid, ano po yung gusto ni Satan na gawin ng ating Panginoon at ang bawat isa sa atin? Gusto ni Satanas na i-misapply ng Panginoon yung promise ng Diyos at sadyain niya at pilitin ng Diyos gumawa ayon sa kanyang selfish desires. Ito din ang gusto ni Satanas na gawin ng bawat isa sa atin. Ang pagawain natin ng Diyos ng labag sa nais niya para mapagbigyan ang ating sariling kagustuhan gamit ang salita ng Diyos, pero hindi po tama ang ating application. Paano po natin yan maintindihan? Naalala niyo noong nanghingi ng karne yaong mga Israelita? Naalala niyo po? Nabasa niyo ba yung Bible? At ano nangyari? Di ba nagsawa na sila sa mana? So kaya po, anong sabi ng Bible? Sila po'y naghingi kay Lord ng karne. Okay? So doon makikita nyo mga kapatid na yung kanilang selfish desire ang kanilang pinairal. At ano po yung nangyari mga kapatid? Hiningi nila yon dahil sawa na daw po sila sa mana. Alam ba ninyong iniisip nila na kayanin kaya ng Diyos mag-provide sa kanila ng karne nang naisin o hilingin nila ang kumain ng karne o pakainin sila ng Diyos ng karne? Mga kapatid, tandaan niyo po, sila po ay 603,550 yata yon. 20 years old lang, pataas pa yon. No, wala pa yung mga senior doon. At saka wala pa po yung mga 19 pababa. Saka, kaya nga po may nagsabi na close to 2 million po sila nung panahon na yan. So kaya sa isip ng mga kayanin Lord. Hello. Hello. Kayanin Lord. Ganun po sila nag-iisip.
Di ba? Parang tayo. Kaya ni Lord na i-provide yung pangangailangan ko. Halimbawa si Edison, hindi ako nagtitinda ng linggo. Kayang ibigay ni Lord? Oh, pag binigay ko yung tithes ko, matutugunan kaya yung mga pangangailangan ko? Hindi kaya ako mangungutang? Kaya yung iba hindi nagtatites eh. Kaya ni Lord pagalingin itong aking sakit? Kaya ni Lord ingatan ako o yung anak ko? Minsan ganun po tayo eh. Hello? So ano pong ginawa ng Diyos? Tandaan nyo mga kapatid, sa tagpong ito, galing yung quotation ni Lord na do not tempt the Lord na sagot ni Jesus kay Satanas. Tingnan nyo po yung mga awit 106:14. Habang nasa ilang, ang mga sariling hilig ang siyang sinunod. Okay? Sa ilang na iyo'y kinalaban nila sinubok ang Diyos. Kaya si Lord, mga kapatid, ano ginawa niya? Pinakain ba sila? Hello? Pinakain ba? Oo naman. Pero hindi lang niya pinakain ng isang araw. Edison, hindi lang isang linggo. JR, hindi lang 2 linggo. Armando, 1 buwan. Pinakain sila ng ano po? Pugo. Ang nakakamangha doon, yung pugo, ganito kataas. Yung lipad, kaya nahuhuli nila. Tapos, kaya po, ang daming mga nakabilad na mga pugo na kanila kinatay. Kasi siyempre, walang rep noon eh. Alam nyo, nangyari? Kasi, hinamon nila si Lord eh. Sige, papakainin ko kayo. Hindi lang isang araw, hindi lang isang linggo, hindi lang 1 buwan. Hanggang sa yung amoy nyo ay amoy karne na ng pugo. Nandiyan pa ho ba tayo? Sabi niya, yan ang ano nyo, sige. Nakala nyo, hindi ko kaya ha. Alam nyo, ganyan po yung ginagawa natin sa Diyos eh. Sinusunod natin yung ating sarili at nilalabag natin yung utos ng Diyos at ine-expect nating ipe-prevent ng Diyos yung consequences ng ating disobedience. Mga kapatid, hindi po natin pwedeng hamakin ng Diyos. Hello? Hello? Mga kapatid, malinaw po yung sabi ng Diyos. Ano po sabi? Huwag mong hayaan lubugan ng araw ang iyong galit. Amen? Amen? Pero anong ginagawa natin? Nagtatanim tayo ng galit. At akala natin, mga kapatid, wala akong epekto yun sa atin. Hello? Hello? Tingnan niyo po yung katabi mo at sabihin mo, akala mo walang epekto yun sa'yo, ha? Hello? Alam nyo, mga kapatid, si Jesse nagpakanta. Kung si Jesse, meron po siyang tinatanim na galit, naipasa niya yun sa atin. Alam niyo ba yun? Yung pong mga tumutugtog, kung sila'y may galit, naipasa ho nila yun sa atin. At kung yung katabi mo rin, tingnan niyo po yung katabi niyo, may galit yan. Naipapasa niya yun sa'yo. Hello? So, hindi lang ikaw naapektuhan. Amen? Naapektuhan din yung mga tao sa paligid mo. Kaya si Lord, mga kapatid, pakisabi sa iyong katabi, concerned si Lord sa iyo. Kaya sinabi niya,
Huwag tayong papayag na lulubugan tayo ng araw yung ating galit na doon pa rin. Amen? Amen? Kasi alam ng Lord na pag ginawa mo yon, may epektong masama yun sa'yo. At hindi lang sa'yo, kundi din sa mga tao din sa paligid mo. Kaya lang tayo po, mga kapatid, gagawa tayo at sasabihin natin, siguro naman, Lord, maaawa ka sa akin, hindi mo hahayaan na hindi mga kapatid, hindi po yan totoo. Malinaw po yung sabi ng Bible, Huwag ninyo akalaing madadaya ninyo ang Diyos. Kung ano ang itinanim ng tao, yun din ang kanyang aanihin. Alam nyo, yung po mga Israelita, di ba, kumain po sila. Ano nangyari sa kanila? Namatay yung iba. Namatay. Meron din pala, nakakamatay po pala yung katakawan. Pero ito, tandaan nyo. Sabi ng Bilang, chapter 32, verse 23. Ngunit kung hindi ninyo gagawin ang inyong sinabi, magkakasala kayo laban kay Yahweh, at ito ang tandaan ninyo. Tiyak na pagbabayaran ninyo ang inyong kasalanan. Andiyan po ba tayo? Andiyan po ba tayo? Di ba, sa panahon po natin, minsan, boyfriend and girlfriend pa lang, nagsisiping na. Kasalanan ho yun. At pagbabayaran nila yun. Halimbawa, may asawa ka naman, tapos pumatol ka sa iba, pagbabayaran din yun. Nangupit ka sa bulsa ng iyong tatay, pagbabayaran mo yun. Diba? Sabi mo, ang dami-dami naman ditong supplies sa school. Kunin ko na lang kaya itong mga lapis at mga ano. Paglanakaw yan, babayaran mo yan. Mga kapatid, yung pong mga nagnanakaw sa ating pamahalaan, nandiyan pa ba tayo? Maaring sa ngayon, nakakalusot sila. Kasi bakit? Sila kasi yung pong nag-uusap na wag na natin kayang pag-usapan yan tungkol sa flood control. Kasi tayo rin naman ang tatamaan yan. Kaya mapansin nyo, parang namamatay na. Mga kapatid, kahit sa panahon ngayon, malusutan nila yon. Pagdating, may panahon na babayaran nila yon. Amen. Amen. May hustisya po ang Diyos. Sabi niya, sa English nga po, your sin will find you out. Di mo yan malusutan. Ang ginawa mo ng palihim, mahayag. Ipagsisigawan sa bubungan. Kaya po, importante na ikaw at ako bantayan natin yung ating mga pagnanais o pagnanasa sa buhay. Bantayan natin. Kasi pag hindi po natin pinigilan yung ating mga ninanais at ginugusto, kung masama po yun, kasalanan po yun, babayaran natin yun. Kasi, biro nyo, sabi ni Satan, tumalong ka, iingatan ka naman eh. Mga kapatid, pag gumawa tayo ng kasalanan, hindi tayo kayang ingatan at protektahan ng Diyos. Hello? 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 Hindi po konsentidor ang Diyos. Oo. Kapatid, ang Diyos nagpapatawad. Pero tandaan natin, nandiyan pa ba tayo? Yung consequence, babayaran mo. Alala niyo si David? Alala niyo? Di ba nagkasala siya? Pinatawad siya, di ba? Hello? Pero ano nangyari? Nag-alsa yung anak niya. At siya'y mapalayas sa pagiging hari, di ba?
Ang maganda lang, dahil nga nagsisi siya, nakabalik siya. Pero, nagkaroon muna ng hindi maganda doon sa pamilya niya at sa kaharian niya. May consequence po. Amen? Naalala nyo nung pinabilang niya yung mga tao? Pinapili siya ng Lord ng 3. At doon sa pagpili, alam nyo ang nangyari? Sa kanyang pinili, 70,000 ang namatay. Kaya mga kapatid, sabi nga po ng kasabihan ng Pilipino, hanggang hindi pa napipisa yung sisiw, huwag mong bilangin. Ako po, nung isang araw nagbilang ako kaya nabawasan na naman yung aking ibon ng favorite po nung pusang kulay orange. Favorite ko pa naman yun, yung ibon na yun. Nginat-ngat. Kawawa. So, mga kapatid, simple pong pagkakasala, hindi simple yun. Kasalanan pa rin ang tawag doon. Amen? Amen? So, kaya po, wag po nating gawin. Wag tayo magnasa ng masama. Kasi, hindi natin matatakasan yung consequence. Amen? Amen? Wag nating itulak ang Diyos na gumawa ng hindi naman niya pwedeng gawin para sa atin. Nagkakasala tayo sa Kanya. Pangatlo, mga kapatid, Mateo 4:8-9. Pagkatapos nilala naman siya ng dyablo sa isang napakataas na bundok at ipinakita sa kanya ang lahat ng kaharian sa daigdig at ang kapangyarihan ng mga ito. Sinabi ng dyablo sa kanya, ibibigay ko sa iyo ang lahat ng ito kung magpapatiripa ka at sasamba sa akin. Now, sa mga panahong ito, ano naman po ang gusto ni Satan na gawin ng ating Panginoon na pinagagawa rin sa bawat isa sa atin? Una sa lahat, gusto ni Satanas na bawiin ng Panginoon ang pamamahala sa daigdig na pinorpit po ni Adan noong magkasala sila ni Eva. Pero ang gusto ni Satan, sa kanya babawiin sa pamamagitan po ng pagsasabit niya. Tandaan po natin mga kapatid, sa Diyos pa rin po yun. Amen? Amen? Kaya lang may nalabag ang tao, kaya nabitawan niya. So ang paraan para maibalik yon sa Diyos, yun po yung medyo matindi po sa kasalanan Ang paraan para ang tao maligtas at makabalik sa Diyos, kailangan may mag-alay ng buhay. At yun po yung ginawa ni Jesus. So pandaraya po ito dahil hindi ni Lord actually mababawi yung nalos ni Eva at ni Adan sa pagsubmit nila sa lordship ni Satanas. So yan din po yung ginagawa ni Satanas sa atin na mga Christians. Binibigyan niya tayo ng ating kailangan pero gagawin muna niya natin siyang ating Panginoon. Maraming Christians po ay nag-aakalang they can serve 2 masters. Malinaw po yan sa Matthew 6:24, walang aliping makapaglilingkod ng sabay sa 2 Panginoon. Sapagkat kapopuotan niya ang isa at iibigin ang ikalawa. Paglilingkuran ng tapat ang isa at hahamakin ang ikalawa. Hindi kayo maaring maglingkod ng sabay sa Diyos at sa kayamanan. Andyan pa ba tayo? Andyan pa ba tayo? So, mamili ka. Mamili ka. Kayamanan o ang Diyos? Tandaan po natin mga kapatid na ang Diyos po, kaya niya din magbigay ng kayamanan. Amen? 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 Pero, pagka po si Satan ang nagbigay sa iyo ng kayamanan, servant ka ni Satan. Ayun po yun. So maraming Christian ang nadadaya ni Satanas na nag-i-invest sa things of this world pero less investment sa relationship nila sa Diyos.
Okay, paalalahanan po tayo ng Panginoon. Sabi rito, mawawala ang sanlibutan at ang lahat ng kinahumalingan nito, ngunit ang sumusunod sa kalooban ng Diyos ay mabubuhay magpakilanman. Amen? Amen? Mga kapatid, mga kabataan, kailangan nyo mag-aral. Mga nanay at tatay, kailangan nyo magtrabaho. Kung naman meron kayong pondo, okay lang magnegosyo. Amen? Hello? 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 Hindi po yan, mga kapatid, masama at kasalanan. Ang problema lang, hindi tayo naglalaan ng panahon sa Diyos. So yun ang gustong gawin ni Satan. Ang gusto ni Satan, mga kapatid, puro pag-aaral, puro pagtatrabaho, puro pagnenegosyo, puro yung mundo, at pabayaan mo yung relasyon mo sa Diyos. Hindi po yun makakabuti sa atin. Amen? Amen? Kasi nag-i-invest tayo sa mapaparam, sa mawawala, sa magwawakas. So dapat mag-invest din tayo sa Diyos. So habang ina-accomplish po natin yung mga bagay na yun, huwag po natin kakalimutan, tandaan nyo hindi po tama yung word na balance. Okay? Hindi natin dapat binabalansa eh. Dapat ang pundasyon ng lahat ng ating pagsisikap sa pag-aaral, pagtatrabaho at pagnenegosyo, yung relasyon natin sa Diyos. Amen? Amen? Yun dapat yung pundasyon. Kasi pag hindi yun ang pundasyon, yun ang dahilan. Kaya po, madali po tayo maakit sa ibang mga bagay. So, ang tamang paraan po ng pagbawi sa nailos ni Adan at ni Eva ay ang kamatayan ng Panginoong Hesus doon sa krus para sa pagtubos ng taong naging alipid ng kasalanan. Yun po ang sabi ng John 3:16. Sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan, kaya't ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak upang ang sino mang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Mga kapatid, dapat po bilang, kung ikaw ay naging Kristiyano na, dapat forever grateful ka kay Jesus. Amen? Kasi kung hindi dahil sa kanyang sacrifice, hindi tayo maliligtas. Impyerno pa rin tayo. Amen? Amen? Hello? Hello? Kaya tandaan nyo mga kapatid, pahalagahan nyo yung naging relasyon nyo sa Lord. Amen? 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 Hello? Dapat mga kapatid, hindi po yan kung ano yung matera na oras, lakas at pera, saka natin ibibigay. Hindi po. Dapat yan ang inuuna natin. Amen? At nangako po ang Diyos na kung uunahin natin ang kanyang kaharian at katwiran, lahat ng ating needs ay kanyang ipoprovide. Amen po ba yan? Hello? So si Satan nag-aalok po ng kayamanan. Pero kapag kapatid, inuna mo ang Lord, anong sabi? Ipawang idadagdag lang yung mga pangangailangan mo. Bakit po? Kasi ang pinaka-importante na pangangailangan ay kaligtasan. Amen? Amen? Hello? So kaya dapat yun ang iyong inuuna, yung relasyon mo sa Lord. Yung pagligtas sa iyo ni Jesus. Kasi yung pangailangan ng gadget, yung pangailangan ng bahay, ng pagkain, mga kapatid, mga dagdag na lang yon. Ang pinaka-importanting kailangan mo ay kaligtasan na binigay ni Lord sa iyo. Sabi nga po ng Matthew 6:33, ngunit higit sa lahat ay pagsikapan ninyo na kayo'y pagharian ng Diyos at mamuhay ng ayon sa kanyang kalooban at ibibigay niya sa inyo ang lahat ng inyong pangangailangan. Amen? Amen? So mga kapatid, huwag tayong maniwala kay Satan na mas unahin natin yung pangailangan. Hindi. Pag inuna natin ng Diyos, lahat ng ating kailangan, pawang idadagdag sa ating buhay. Sabi din ng Roma 8:32, kung ang sarili niyang anak ay hindi niya ipinagkait, sa halip ay ibinigay niya para sa ating lahat, hindi kaya niya ibibigay sa atin ang lahat ng bagay. Mga kapatid, ang pinaka-importante po yung kaligtasan. Amen? Amen?
Amen? Dahil sa kaligtasan, pakisabi sa iyong katabi, naging anak ka ng Diyos. Amen? Amen? Nung tinanggap mo si Jesus, naging anak ka ng Diyos. Amen? Amen? At dahil naging anak ka ng Diyos, kapatid, hindi pinababayaan ng Diyos ang kanyang anak. Amen? Amen? Sabihin niyo sa katabi niyo, hindi ka pababayaan ng Diyos. Amen? Hello? Hindi. At tandaan natin, nangako din ng Diyos na kalayaan kung siya ang ating susundin at paglilingkuran. Malinaw po yan. Sabi po, truly, truly, I say to you, everyone who commits sin is the slave of sin. The slave does not remain in the house forever. The son does remain forever. So if the Son makes you free, you will be free indeed. Kaya sabi po ng Galatians 5:1, it was for freedom that Christ set us free. Therefore, keep standing firm and do not be subject again to a yoke of slavery. Gusto ko pong sabihin mga kapatid dito. Pagka si Satan ang sinunod mo, gagawin kanyang alipin. Pero pag si Jesus ang sinunod mo, kapatid, yung klase ng pagiging ay hindi po slave, kundi servant. Magkaiba po yung slave sa servant. Amen? 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 So, si Jesus, pagka tinanggap mo siya at pinaglingkuran mo, gagawin kanyang lingkod. Si Satan, pagka siya ginawa mong Panginoon mo, ikaw ay gagawin niyang alipin. Kaya po, yun po ang ating pakatandaan, mga kapatid. Magkaiba po yun. Amen? Amen? So, tingnan po natin ang ating mga katabi. Mga slave kaya yan o servant? Hello? Huwag po tayo pumayag na tayo slave. Amen? Dapat servant. Servant ng living God. Okay, bilang pagtatapos, what does Satan uses to take advantage of us Christians? And how can we protect ourselves from Satan's scheme? So, tandaan po natin, ginagamit niya ang ating pangangailangan. So, anong paraan ng Diyos sa ating needs para protektahan tayo sa scheme ni Satan? Pakisabi sa iyong katabi, prayer. Amen? Amen? Ano sabi ng Matthew 7:7? Ask, and it shall be given. Seek, and you shall find. Knock, and the door will be open to you. At sabi ng verse 8, sapagkat ang bawat humihingi ay tatanggap, at ang bawat humahanap ay nakakatagpo, at ang mga kumakatok ay pagbubuksan. Amen? 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 So pag may pangangailangan tayo, huwag tayong tumakbo kay Satan. Tumakbo tayo kay Lord. Kasi panalangin ang tugon. Sabi nga po ng Philippians 4:6, huwag kayong mabalisa tungkol sa anumang bagay. Sa halip, hingin ninyo sa Diyos ang inyong kailangan sa pamamagitan ng panalangin may pasasalamat. At sabi ng verse 7, at ang kapayapaan ng Diyos na hindi kayang maunawaan ng tao, ang siyang mag-iingat sa inyong puso at pag-iisip dahil sa inyong pakikipag-isa kay Kristo Jesus. Ginagamit ni Satan ang ating pangailangan. Pero kapatid, kapag may kailangan ka, anong gagawin mo? Lumapit ka sa Diyos at manalangin. Huwag mong pagbigyan yung pangangailangan mo kasi pag pinagbigyan mo yan, baka may malabag ka na utos si Lord. Ang tao hindi lamang nabubuhay sa tinapay, kundi sa bawat salita na namumutawi sa bibig ng Diyos. Pangalawa, ginagamit niya ang ating selfish desires. Ano po yung paraan ng Diyos sa ating selfish desires para maprotektahan tayo sa scheme ni Satan? Malinaw po yung sabi ng Luke 9:23. At sinabi niya sa kanilang lahat, ang sinamang nagnanais sumunod sa akin, ay kailangang itakwil niya ang kanyang sarili, pasanin araw-araw ang kanyang krus, at sumunod sa akin. So, hindi po natin kailangan sundin yung ating pong selfish desires. Anong sabi ni Lord? Deny yourself.
Amen? 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 Yun po yung paraan ng pagtatagumpay sa ating mga selfish and evil desires. Tanggihan natin sila. Huwag po tayong maniwala na ang paraan ng pagtanggi ay gagawin mo tapos hihingi ka ng tawad. Hindi po yun. Natalo ka nun. Ang paraan ng pagtatagumpay ay tanggihan mo. Ano man ang ninanais nung sarili mo, tanggihan mo. Huwag mo sundin. Gusto niya malungkot, huwag mong pagbigyan. Amen? Gusto niya mainggit, huwag mong pagbigyan. Gusto niya magselos, huwag mong pagbigyan. Andiyan pa ba tayo? Gusto niya magnakaw, huwag mong pagbigyan. Yun po yung paraan ng pagtanggi. Sabi, tanggihan mo yung ukol sa iyong sarili. At pangatlo, ginagamit ni Satanas ang ating pagnanais na magkaroon at mag-achieve sa buhay. Ano po yung paraan ng Diyos para tayo po ay makapagtagumpay? Ito po ang sabi, Josue 1:8. Huwag mong kakaligtaang basahin ang aklat ng kautusan. Pagbulay-bulaya mo iyon araw at gabi upang matupad mo ang lahat ng nakasaad doon, sa ganoon magiging masagana at matagumpay ang iyong pamumuhay. Amen? Sabi ni Satan, nakikita mo yan? Akin yan. Ibibigay ko yan sa iyo. Ano naman po yung sabi ng Lord sa atin? Hindi, ang sabi niya, basahin mo yung Biblia at kung ano ang sinasabi doon, sundin mo at sigurado, giginhawa ka at magtatagumpay. Amen? Amen? Ano pong sabi ng awit? 1, 2, and 3. Sa halip, kasiyahan mong sumunod sa kautusan ni Yahweh. Binubulay-bulay niya ito sa araw at gabi, katulad niya ay punong kahoy sa tabi ng isang batisan, laging sariwa ang dahon at namumunga sa takdang panahon. Ito po yung gustong-gusto kong portion dito. Ano man ang kanyang gawin, siya'y magtatagumpay. Amen? Amen? Kapatid, pag susundin mo yung sinasabi ni Lord sa kanyang salita, sigurado, magtatagumpay ka. Amen? Amen? Huwag mong tignan na mahirap. Huwag mong tignan na hindi mo kaya. Subukin mong gawin. At ang sabi, magtatagumpay ka. Gusto po ba natin magtagumpay? Gusto natin magtagumpay? Yun lang po. Huwag nating sundin ang bulong ng kaaway. Sundin natin yung sinasabi ni Lord at yung sinabi niya, sinulat na niya. Amen? Kailangan na lang natin basahin para ating masunod. At sigurado, pag ginawa natin, nasundin yung ating nabasa, mga kapatid, maganda po yung mangyayari sa buhay natin. Amen po ba? Tayo po tumayo at tayo po ay umawit sa Lord.